Hindi humihinga si Lori. Nakatitig siya sa maliwanag na screen ng cellphone sawa ni Renato. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig habang hawak ito. Isang litrato. Isang simpleng litrato na tila isang punyal na biglang itinarak sa kanyang dibdib. Sa litrato, nakayakap si Renato mula sa likod ng isang babae. Ang mga braso ng kanyang asawa ay nakapulupot sa baywang nito. Ang kanyang pisngi ay nakadikit sa buhok ng babae. Nakangiti sila pareho. Isang ngiti na puno ng saya at sikreto. Parang pinipiga ang puso ni Lori. Biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi na niya naririnig ang mahinang tunog ng telebisyon sa sala o ang ugong ng aircon. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ilang oras lang ang nakalipas, siya ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Kaninang umaga lang, sa kanilang almusal, inilabas ni Renato ang isang maliit at eleganteng kahon na gawa sa velvet. Kasama nila ang biyena niyang si Doña Imelda, na nakaupo sa kabisera ng mesa, tahimik na nagmamasid. "Happy anniversary, mahal," malambing na sabi ni Renato. Ang mga mata nito'y nangungusap ng pagmamahal. Binuksan ni Lori ang kahon at napasinghap siya. Sa loob nito ay isang kukmikinang na diamanteng kwintas. Simple pero eleganteng-elegante ang disenyo. Perpektong bumagay sa kanya. "Renato, ang ganda-ganda," halos pabulong niyang sabi. Tumayo si Renato at magiliw na isinuot ang kwintas sa leeg niya. Hinalikan siya nito sa pisngi. "Walang anumang alahas ang makakapantay sa ganda mo, Lori. Pero sana magustuhan mo." Napangiti si Lori. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang mapagmahal na asawa, isang marangyang buhay, isang pamilyang buo. "Bagay na bagay sa'yo, Hija," sabi ni Doña Imelda. Ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. "My son has excellent taste." Ngayon, habang nakatitig sa litrato sa cellphone, ang kwintas sa kanyang leeg ay parang naging isang malamig na bakal na sumasakal sa kanya. Ang alaala ng masayang umaga ay naging isang mapait na lason. Nagsimula ang lahat nang umalis si Renato kanina para sa isang emergency meeting sa company. Naiwan siyang mag-isa sa malawak nilang bahay. Habang nagliligpit sa sala, nakita niya ang coat ng asawa na naiwan sa sofa. Kinuha niya ito upang isabit sa aparador, pero may naramdaman siyang isang papel sa bulsa nito. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Isa itong resibo. Isang resibo para sa isang luxury condominium unit sa Makati. Fully paid. Ang pangalan sa resibo ay hindi sa kanya. Cassandra Reyes. Sino si Cassandra Reyes? Sinubukan niyang isantabi ang pagdududa. Baka kliyente? Baka sorpresa para sa kanya? Pero bakit ibang pangalan? Bakit hindi sinabi sa kanya ni Renato? Napaupo siya. Ang resibo ay nanginginig sa kanyang kamay. At doon, sa coffee table, nakita niya ang cellphone ni Renato. Naiwan nito. Hindi niya ugaling pakialaman ang gamit ng asawa. Ngunit ang pangalang Cassandra Reyes ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Bago pa niya mapigilan ang sarili, kinuha na niya ang cellphone at saktong-sakto umilaw ang screen. Isang mensahe mula sa isang C. "Thinking of you. Can't wait for later." Nanikip ang dibdib niya. Ang kaba ay unti-unting naging takot. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ang gallery ng cellphone. Hindi ito nakalock. Ganoon kalaki ang tiwala niya dito. Ganoon kalaki ang tiwala nila sa isa't isa. O yun ang akala niya. Ilang larawan lang ng mga dokumento sa trabaho ang nakita niya. Nakahinga siya ng maluwag. Siguro, nag-overthink lang siya. Siguro mali ang iniisip niya. Pero sa dulo ng gallery, sa isang folder na may pangalang personal, nakita niya ito. Ang litrato. Ang litratong sumira sa kanyang mundo. Si Renato at si Cassandra, ang babaeng nasa resibo, magkayakap, masaya,
Pinindot niya ang screen para i-zoom in ang litrato, kahit na parang sinasaksak ang kanyang puso sa bawat paggalaw. Gusto niyang makita ang mukha ng babae. Gusto niyang malaman kung sino ang sumisira sa kanyang pamilya. Habang papalapit ang imahe, mas lalong lumilinaw ang bawat detalye. Ang mukha ng babae, maganda, mas bata sa kanya, at may ngiting puno ng kumpiyansa. Bawat piksel ng larawan ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga mata, sa kanyang kaluluwa. At doon, napansin niya, isang kislap sa leeg ng babae. Pamilyar ang kislap na yon. Parang nakita na niya ito dati. Nanginginig ang kanyang daliri, habang lalo pa niyang ni-zoom in, direktang nakatutok sa alahas. At doon, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi siya maaaring magkamali. Ang kwintas na suot ng babae, ang diamanteng kwintas na may simpleng disenyo, ay ang mismong kwintas na ibinigay sa kanya ni Renato kaninang umaga. Binitiwan niya ang cellphone na para bang napaso siya. Tumama ito sa malambot na carpet, pero ang tunog ay parang pagsabog sa kanyang pandinig. Napahawak siya sa sarili niyang leeg. Naramdaman niya ang malamig na metal ng kwintas sa kanyang balat. Ang regalong nagpaluha sa kanya sa tuwa kanina ay siya na ngayong dahilan ng isang sakit na hindi niya maipaliwanag. Ang ibig sabihin ba nito, ipinasuot muna niya sa babaeng ito ang regalo para sa kanya? O baka naman, iisa lang ang kwintas na pinahihiram-hiram niya sa kanilang dalawa? Kahit anong anggulo niya tingnan, iisa lang ang kahulugan nito. Isang malaking sampal sa kanyang pagkatao, isang kasinungalingan. Para siyang basahan na pinunasan ng dumi at pagkatapos ay binalot sa mamahaling seda. Napatayo siya, walang luha, wala pang galit. Ang naramdaman lang niya ay isang matinding panlalamig na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang kaluluwa. Pinunasan niya ang kanyang mga mata kahit wala namang luha. Tinitigan niya ang sarili sa salamin sa pader. Ang babaeng nakangiti kaninang umaga ay wala na. Ang natira ay isang babaeng may mga matang blangko, pero sa likod ng mga iyon, isang apoy ang nagsisimulang mag-apoy. Ang gintong hawla na akala niya ay kanyang paraiso ay isa palang entablado para sa isang masakit na komedya. At siya ang ginawang katawa-tawa. Dahan-dahan niyang hinubad ang kwintas. Itinago niya ito sa kanyang palad at mahigpit na ikinuyom. Ang matutulis na gilid ng diamante ay bumaon sa kanyang balat. Ang kaunting sakit na yon ang nagpagising sa kanya. Hindi siya iiyak. Hindi pa ngayon. Ang larong ito, kung laro man ito para kay Renato, ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Hindi alam ni Lori kung paano siya nakarating sa bahay ng kanyang ina. Ang tanging natatandaan niya ay ang mahigpit na pagkakahawak niya sa manibela. Ang mga buto sa kanyang kamay ay halos lumabas na. Ang pamilyar na daan patungo sa kanilang lumang bahay ay dinaanan niya na parang isang multo. Ang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Isang lugar na puno ng galit at pagtataksil. Pagbaba niya ng sasakyan, hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya patungo sa pinto at halos kalampagin ito. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ng kanyang ina, si Aling Elena, ay puno ng pag-aalala. Isang tingin pa lang sa itsura ni Lori, sa namumugto nitong mga mata, sa gusot nitong damit, at sa determinadong linya ng kanyang panga, alam na niyang may malaking problema. Lori, anak, anong nangyari? Hindi sumagot si Lori. Pumasok lang siya sa loob at doon, sa pamilyar na amoy ng kanilang tahanan, sa yakap ng init at seguridad na dulot nito, tuluyan na siyang bumagsak. Sumabog ang lahat ng emosyong pinipigilan niya. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang bibig sa pagitan ng mga hikbi. Si Renato, Mama. Shh, anak. Huminahon ka, sabi ni Aling Elena, habang marahan siyang ginagabayan papunta sa sofa. Pinaupo siya nito at niyakap ng mahigpit.
nandito lang ako. Ilabas mo lahat. At inilabas nga niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kwintas, sa resibo, sa cellphone, at sa litratong sumira sa kanyang tiwala. Bawat salita ay may kasamang luha at galit. Ang sakit, Mama. Ang sakit-sakit, sabi niya, habang pinapalo ang sarili niyang dibdib. Parang pinatay niya ako. Pinatay nilang dalawa. Hinintay ni Aling Elena na medyo kumalma ang anak. Tumayo ito at tahimik na nagtimpla ng tsa. Ang bawat kilos niya ay kalmado. Taliwas na taliwas sa bagyong namumuo sa loob ni Lori. Gusto ko siyang sugurin, Ma. Nagingingit-ngit na, sabi ni Lori. Gusto kong puntahan yung babaeng yun sa kondo niya at kaladkarin siya palabas. Gusto kong isampal sa mukha ni Renato ang lahat ng ebidensya at ipamukha sa kanya kung gaano siya kawalang hiya. Doon inilapag ni Aling Elena ang tasa ng tsaa sa mesa sa harap ni Lori. Umupo ito sa tabi niya. Ang mga mata ay malalim at puno ng isang pamilyar na lungkot. At pagkatapos, mahinahong tanong ng ina. Natigilan si Lori. Anong pagkatapos? Pagkatapos mong mag-iskandalo, pagkatapos mong sumigaw at manampal, ano ang mangyayari? Malalaman ng lahat ang ginawa niya. Mapapahiya siya. At ikaw? Tanong ulit ni Aling Elena. Ang boses ay nanatiling mahinahon. Ikaw ang magmumukhang kaawa-awang asawa na nagwawala. Ikaw ang pag-uusapan ng mga tao. Sa huli, baka ikaw pa ang lumabas na masama. Sila ang magtutulungan, Lori. At ikaw, mag-isa ka lang. Umiling si Lori. Ayaw tanggapin ang sinasabi ng ina. Pero Mama, hindi tama to. Hindi pwedeng wala akong gawin. Huminga ng malalim si Aling Elena. Tumingin ito sa malayo na para bang may inaalalang isang masakit na nakaraan. Noong mga panahon na kasing edad mo ako, panimula niya. Nalaman kong may ibang babae ang papa mo. Nalaki ang mga mata ni Lori. Hindi niya alam ang kwentong ito. Ganoon din ang naramdaman ko. Patuloy ng ina. Galit, sakit. Gusto kong pumatay. Sinugod ko sila. Nag-iskandalo ako sa harap ng maraming tao. Ipinahiya ko ang papa mo. At alam mo anong nangyari? Umiling si Lori. Ang mga luha ay muling namumuo. Nawala sa akin ang lahat, sabi ni Aling Elena. May bahid ng pait sa kanyang boses. Dahil sa galit ko, nakagawa ako ng mga desisyong padalos-dalos. Ginamit niya yun laban sa akin sa korte. Inilayo ka niya sa akin ng ilang taon. Halos mawala ang lahat ng pinaghirapan ko dahil pinairal ko ang galit, hindi ang isip. Hinawakan ni Aling Elena ang mga kamay ni Lori. Ang mga kamay na dati malambot ay magaspang na ngayon dahil sa mga taon ng pagtatrabaho at pagsasakripisyo. Anak, makinig ka sa akin. Seryosong sabi nito habang tinititigan si Lori sa mata. Ang galit, parang apoy niyan. Pwede mong gamitin para sunugin ang kalaban mo. Pero kung hindi ka mag-iingat, ikaw mismo ang unang matutupok. Pero anong gagawin ko, Mama? Hahayaan ko na lang ba sila? Ngumiti si Aling Elena. Isang ngiting matalas at puno ng karunungan. Hindi. Hindi mo sila hahayaan. Hindi kita maintindihan. Hija, sabi ni Aling Elena, at ang bawat salita ay tila isang balaraw na pinapanday. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang panahon para patalasin mo ang iyong espada. Espada? Oo, manahimik ka. Umuwi ka sa bahay ninyo at umarte na parang walang nangyari. Ipakita mo sa kanila ang Lori na kilala nila. Ang mabait, ang sunod-sunuran, ang mapagmahal na asawa. Hayaan mo silang maging kampante at habang natutulog sila ng mahimbing sa kanilang kasinungalingan, ikaw ay gising, magmamasid, mangongolekta ng ebidensya. Bawat resibo, bawat text, bawat tawag, ipunin mo ang lahat ng bala mo. At kapag napuno na, nanginginig na tanong ni Lori. Kapag handa ka na, pagtatapos ng kanyang ina,
Ang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ka aatake na parang isang sugatang hayop. Aatake ka na parang isang reyna na babawiin ang kanyang kaharian sa paraang hindi nila makakalimutan, sa paraang mawawala sa kanila ang lahat. Natahimik si Lori. Ang mga salita ng kanyang ina ay dahan-dahang tumagos sa kanyang isipan. Pinapawi ang nag-aalab na galit at pinalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matatag, at mas mapanganib. Determinasyon. Tumango siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi na ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga huling patak bago ang isang mahabang tagtuyot. Umuwi si Lori sa kanilang bahay. Gabi na. Tahimik na ang lahat. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid-tulugan. Doon, nakikita niya si Renato. Mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong sinimulan niya. Mukha siyang anghel sa kanyang pagkakahiga. Isang anghel na may sungay ng demonyo. Tinitigan siya ni Lori. Ang pagmamahal na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng malamig na galit. Ang sakit ay nandoon pa rin, pero nabalutan na ito ng bakal na determinasyon. Narinig niya muli ang boses ng kanyang ina sa kanyang isipan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang palad. Ang mga kuko ay bumaon dito. Tama si Mama. Hindi pa ito ang oras para sa sigawan. Ito ang oras para sa katahimikan. Ang katahimikan bago ang pinakamalakas na bagyo. Kinabukasan, gumising si Lori. Bago pa man tumunog ang alarm clock. For the first time in a long time, hindi niya niyakap si Renato pagkagising. Maingat siyang bumangon mula sa kama. Tinitiyak na hindi ito magigising. Pumasok siya sa banyo at tinitigan ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang pagod, pero may bago sa mga ito. Isang kislap. Isang kislap ng bakal. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang katahimikan. Lumabas siya ng kwarto at naghanda ng almusal tulad ng dati. Ang bawat galaw niya ay kontrolado at sinadya. Ang pagbatil ng itlog, ang pagprito ng bacon, ang pagtimpla ng kape. Isang perpektong pagganap sa entablado ng kanilang kasinungalingan. Maya-maya, bumaba na si Renato. Suot ang kanyang mamahaling suit. Amoy na amoy ang pabango. Ngumiti ito nang makita siya. "Good morning, mahal," sabi nito. At hinalikan siya sa noo. Hindi na pangiwi si Lori. Pinilit niyang ngumiti pabalik. "Good morning. Kamusta ang emergency meeting mo kagabi? Natagalan ka yata." "Okay naman," sagot ni Renato habang umuupo. Hindi man lang tumitingin sa kanya. "You know, bigla ang problema sa kumpanya. We had to fix it right away." Isang kasinungalingan. Isang napakakinis na kasinungalingan. Sumilip si Doña Imelda mula sa kanyang silid. "Ang bango ng niluluto mo, Lori. You truly are the perfect wife for my son." Ngumiti lang si Lori. "Salamat po, Mama." Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang lahat. Gusto niyang ibato ang mainit na kawali sa mukha ni Renato, pero pinigilan niya ang sarili. Inalala niya ang payo ng kanyang ina. Hayaan mo silang maging kampante. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Renato. Bago ito umalis, niyakap siya muli. "I love you, mahal." "I love you too," sagot ni Lori. Ang mga salita ay parang lason sa kanyang dila. Nang makaalis na ang kotse ni Renato, hinarap niya ang kanyang biyenan. "Mama, aalis din po pala ako. May appointment ako sa spa." "Oh, sige Hija, magpaganda ka. You deserve it," sabi ni Doña Imelda, bago bumalik sa pagbabasa ng dyaryo. Pero hindi sa spa ang punta ni Lori. Nang nasa loob na siya ng kanyang sasakyan, malayo sa kanilang bahay, inilabas niya ang kanyang cellphone. Naghahanap siya ng pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Si Ana, isang kaibigan niya mula kolehiyo na ngayon ay isang magaling na abogado. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagri-ring ang telepono. "Hello?
Lori? Sagot ni Ana halatang nagulat. Wow, it's been years. Kamusta ka na? Ana, pasensya na sa biglaang tawag. Simula ni Lori. Pinipilit na maging kalmado ang boses. Okay lang ako. Pero, kailangan ko sana ng tulong mo. O payo. Siguro. Ano yun? Tungkol saan? Ramdam ni Lori ang pagbabago sa tono ni Ana. Naging mas seryoso ito. May problema ako, sabi ni Lori, maingat sa bawat salita. At sa tingin ko, kailangan ko ng isang tao na magaling mag-imbestiga, yung mapagkakatiwalaan at very discreet. Natahimik si Ana sa kabilang linya. Lori, are you in some kind of trouble? Hindi ko pa masabi lahat ngayon, Ana. Pero please, kung may kilala ka, huminga ng malalim si Ana. Okay, I know someone. He's the best in the business. Marco Santos. I'll text you his number. Lori, mag-iingat ka, okay? Tawagan mo ako kahit anong oras. Salamat, Ana. Maraming salamat. Pagkatapos ng tawag, ipinadala ni Ana ang numero. Tinitigan ito ni Lori ng ilang minuto. Ito na, ang unang hakbang. Walang atrasan. Tinawagan niya ang numero. Isang boses ng lalaki ang sumagot. Kalmado at profesional. Santos. Hello, sir. My name is Lori. I got your number from Attorney Ana Reyes. Yes, ma'am. She mentioned you might call. How can I help you? Nag-set sila ng meeting, isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang parte ng syudad, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Kinahapunan, dumating si Lori sa meeting place. Si Marco Santos ay isang lalaking nasa mid-40s, simple lang ang suot, at may mga matang matalas na para bang nakikita nito ang lahat. Ma'am Lori, bati nito. Mr. Santos, sagot niya habang umuupo. Walang paligoy-ligoy si Marco. Ano po ang problema, ma'am? Inilabas ni Lori ang kopya ng resibo ng kondo at ipinakita ang litrato sa kanyang cellphone. Habang nagsasalita siya, hindi nanginginig ang kanyang boses, malinaw at direkta. Ang babaeng nagwawala sa bahay ng kanyang ina kahapon ay wala na. Tahimik na nakinig si Marco. Tiningnan niya ang mga ebidensya, tumatango-tango. So, this is more than just a simple affair, ma'am, sabi ni Marco. The condominium unit under a different name paid in cash. It indicates something else. May hinala po ba kayo kung saan nanggagaling ang pera? Sa akin, sagot ni Lori. Meron akong trust fund mula sa pamilya ko. Tumango si Marco. I see. I'll start with Cassandra Reyes and this condominium. I'll also look into your husband's financial activities. I will need your written authorization for some of it. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, gumaan ang pakiramdam ni Lori. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Lumipas ang ilang araw. Bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang bawat ngiti ni Renato, ang bawat yakap nito, ay parang isang insulto. Ngunit nanatili siyang kalmado, gumanap sa kanyang papel bilang perpektong asawa. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa library ng kanilang bahay, tumunog ang kanyang burner phone. Ang teleponong binili niya para lang sa pakikipag-usap kay Marco. Hello? Ma'am Lori, it's Marco. Napaupo si Lori. May nalaman ka na ba? Yes, ma'am. I confirmed everything about the condo. It's hers. But that's not why I called. Narinig ni Lori ang pag-type sa kabilang linya. I did an initial trace on your husband's finances and I found something. Ano yon? Kinakabahang tanong niya. Nakahanap ako ng isang bank account sa ilalim ng pangalan niya. Isang account na hindi niya idineklara. At noong nakaraang buwan lang, may pumasok na malaking halaga. Gaano kalaki? Natahimik si Marco sandali. 10 million pesos, ma'am. At ang perang yon, galing sa trust fund ninyo. Parang binuhusan ng malamig na yelo si Lori. 10 milyon. I'm sending you a copy of the bank transfer record now, sabi ni Marco. Tingnan ninyo.
Narinig ni Lori ang ping ng kanyang email. Binuksan niya ito sa kanyang laptop at doon, kitang-kita niya ang pangalan niya, ang account number ng trust fund niya, at ang paglipat ng 10 milyong piso sa sikretong account ni Renato. Pero hindi yun ang pinakamasakit. Ang nakasulat sa purpose of transfer ay 2 salita lamang, investment capital. At ang pirma sa ilalim ng dokumento ay ang pirma niya, isang perpektong pekeng pirma. Ma'am Lori? Tanong ni Marco sa kabilang linya nang hindi siya sumasagot. Are you there? Hindi makapagsalita si Lori. Hindi ito simpleng pambababae. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang malawakang, kalkuladong panloloko. Ma'am Lori? Ulit ni Marco. Ang boses ay seryoso at may bigat. This is more than just an affair. Mukhang may malawakang financial fraud na nangyayari. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang blur para kay Lori. Isang blur ng mga ngiti, mga yakap, at mga kasinungalingan. Natutunan niyang isuot ang kanyang maskara sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata sa umaga. Ito ay isang maskara ng perpektong asawa at manugang. Isang maskarang maingat na ginawa para pagtakpan ng apoy ng galit at determinasyon na nag-aalab sa kanyang puso. Sa umaga, siya ang naghahanda ng almusal, nakangiti habang pinagsisilbihan si Renato at si Doña Imelda. Sa tanghali, sinasamahan niya ang kanyang biyenan sa mga social event nito, tumatango at nakikipagtawanan sa mga usapan ng tungkol sa alahas at mga bakasyon. Sa gabi, sasalubungin niya si Renato ng isang halik. Magtatanong tungkol sa araw nito at magkukunwaring naniniwala sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Pero sa likod ng maskarang iyon, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang makina. Bawat business trip ni Renato ay sinusundan niya sa pamamagitan ng GPS tracker na palihim na inilagay ni Marco sa sasakyan nito. Bawat tawag na natatanggap niya mula sa opisina ay itinatala niya ang oras at haba. Ang bawat piraso ng papel na naiiwan nito sa study table ay lihim niyang kinukuhanan ng litrato. Naging 2 ang kanyang buhay. At ang paglipat mula sa isang katauhan patungo sa isa pa ay nakakapagod at nakakatakot. Isang gabi, sa kanilang hapunan, naramdaman ni Lori na nagsisimula ng magduda ang kanyang biyenan. Lori Hija! Simula ni Doña Imelda habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak. Napapansin ko, parang mas tahimik ka nitong mga nakaraang linggo. May problema ba? Naramdaman ni Lori ang malamig na pawis sa kanyang likod. Ngumiti siya. Wala po, Mama. Medyo napagod lang po siguro sa mga social events. Alam niyo na po, nakikinig sa mga kwentuhan nila. Tumawa si Doña Imelda, pero ang mga mata nito ay nanatiling matalas. Ganoon ba? Akala ko may bumabagabag sa'yo. Humigop ito ng wine bago magpatuloy. Speaking of pagod, naisip ko lang, para hindi ka na masyadong nahihirapan sa pag-aasikaso ng mga ari-arian mo, bakit hindi mo bigyan ng full authority si Renato para siya na ang mamahala? Halos mabitawan ni Lori ang kanyang kubyertos. Ito na, ang bitag. Para mas mapadali ang pag-invest niya ng pera mo sa negosyo. Dagdag pa ng matanda, ang boses ay matamis na parang pulot, pero may lason. Para sa kinabukasan ninyong 2 rin naman yan. Naramdaman ni Lori ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang maling sagot lang at mabubuko siya. Magandang ideya po yan, Mama. Sagot niya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Pero gusto ko rin pong matuto tungkol sa mga investments. Siguro po, pag-aralan ko muna ang mga papeles bago ako pumirma. Para alam ko rin po kung saan napupunta ang pera natin. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Doña Imelda bago ito muling ngumiti. Of course, Hija. You are a smart woman. Pag-aralan mo ng mabuti. Alam ni Lori na hindi kumbinsido ang kanyang biyenan. Simula ng gabing iyon, naramdaman niyang mas lalo siyang binabantayan. Kinailangan niyang maging mas maingat.
Ang pakikipagkita niya sa kanyang abogado, si Attorney David, ay ginagawa niya sa mga lugar na hindi mo aakalain. Isang hapon, nagpaalam siyang mag-go grocery. Pero sa halip na sa supermarket, dumiretso siya sa basement parking ng isang luma at halos walang taong mall. Doon, sa loob ng kanyang kotse, sa dilim ng parking lot, naghihintay si Attorney David. Eto na ang mga dokumentong hinihingi mo, sabi ni Lori, habang inaabot ang isang malaking brown envelope. Nasa loob nito ang lahat ng financial statements na nakuha niya, pati na rin ang mga pekeng pirma na tinipon niya. Good, sabi ni Attorney David. Pinag-aaralan na namin ang lahat ng ito. Lori, malinaw na may sindikato sa pagitan ng asawa mo at ng bangko. May kasabwat sila sa loob. Inabot din nito sa kanya ang isang envelope. Eto ang mga paunang report. Basahin mo kapag safe ka. Pag-uwi niya, dumaan muna siya sa grocery para may dala siyang ebidensya ng kanyang pamimili. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat minutong wala siya sa bahay. Iniisip na baka may makahalata. Kinagabihan, nang tulog na si Renato, pumasok siya sa maliit na library. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lamp, binuksan niya ang envelope mula kay Attorney David. Habang binabasa niya ang mga dokumento, biglang tumunog ang kanyang burner phone. Si Marco. Ma'am Lori, sabi nito sa kabilang linya, walang pag-aalinlangan. May malaki akong balita. Ano yun, Marco? Inimbestigahan ko ang status ng De Villa Corporation at base sa mga records ng SEC at sa mga source ko, bankrupt na sila, ma'am. Matagal na. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa pandinig ni Lori. Ano? Paanong nangyari yun? Ang yaman-yaman nila. Sa labas lang, ma'am. Paliwanag ni Marco. Puro utang. Lubog na sila bago pa man kayo ikasal ni Sir Renato. Ang buong lifestyle nila, ang mga party, ang mga alahas, ang mansyon. Lahat yan galing sa pera ninyo. Napatingin si Lori sa paligid ng library. Ang mga mamahaling libro, ang mga antigong kasangkapan. Lahat ng ito, binayaran ng pera niya. Binayaran ng kanyang pagkabulag. Hindi na lang ito pagnanakaw. Ito ay isang malaking ilusyon. Isang teatro kung saan siya ang tanging manonood na walang kamalay-malay na ang lahat ay palabas lamang. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang mga file na ipinadala sa kanya ni Marco. Mga dokumento ng pagkakautang, mga notice of foreclosure. Kitang-kita niya ang desperasyon ng pamilyang De Villa. Nakatitig siya sa screen, ang isip ay gulong-gulo. Hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng library. Mahal? Napatalon si Lori sa gulat. Mabilis niyang isinara ang laptop. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Nakatayo sa pinto si Renato. Suot ang kanyang silk robe. May ngiti sa mga labi. Pero ang nangiting iyon ay dahan-dahang naglaho nang makita ang itsura ni Lori. Ano yan, mahal? Tanong ni Renato, habang dahan-dahang lumalapit. Bakit parang gulat na gulat ka? Nanlamig ang buong katawan ni Lori. Ang laptop sa harap niya ay parang isang bomba na kahit anong oras ay sasabog. Nakatayo si Renato sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Puno ng unti-unting lumalaking suspetsa. Wala ito, mahal. Mabilis na sagot ni Lori. Pinipilit na ngumiti. Nire-review ko lang yung mga sinasabi ni Mama. Yung tungkol sa investments, alam mo na, para matuto ako. Tinitigan siya ni Renato ng ilang segundo na para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Lumakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay parang isang dagundong sa dibdib ni Lori. Umupo ito sa tabi niya at sinubukang silipin ang laptop. Talaga? Patingin nga, sabi nito. Bago pa man niya mahawakan ang laptop, mabilis na isinara ni Lori ang takip nito. Mamaya na, mahal. Nakakaantok na ang mga numero. Let's go to sleep. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ni Renato. Hinihila ito palayo sa mesa. Ngumiti siya ng matamis.
Isang ngiting pinraktis niya ng paulit-ulit sa salamin. Sa kabutihang palad, mukhang nakumbinsi si Renato. O baka naman pagod lang ito? Sige na nga, pero wag mo masyadong pagurin ang sarili mo, okay? Ako na ang bahala sa lahat, sabi nito, at niyakap siya. Habang nakayakap sa kanya, naramdaman ni Lori ang lamig ng katawan nito, ang kasinungalingan sa bawat paghinga. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga dokumento sa laptop. Isang click lang at tapos na ang lahat. Kinabukasan, naging mas maingat si Lori. Ang bawat kilos niya ay may doble ingat. Alam niyang isang pagkakamali na lang at ang buong plano niya ay guguho. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagdating ng impormasyon mula kay Marco. Mga litrato ni Renato at Cassandra na magkasama, mga kopya ng mga tseke na pinipirmahan ni Renato, gamit ang pekeng pirma ni Lori, mga patunay ng marangyang buhay na ibinibigay nito sa kabit. Bawat ebidensya ay isang patalim na lalong nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Isang hapon, habang nag-iisa sa bahay, nagmamaneho siya papunta sa isa na namang lihim na pagkikita. Nasa gitna siya ng traffic nang biglang tumunog ang kanyang burner phone. Si Marco, pero iba ang tono ng boses nito. May halong pagmamadali at pagkabigla. Ma'am Lori, kailangan niyo pong umupo. O kung nagmamaneho kayo, itabi niyo muna ang sasakyan. Naramdaman ni Lori ang kaba. Itinabi niya ang kotse sa gilid ng daan. Bakit, Marco? Anong nangyari? Ma'am, may natuklasan ako tungkol kay Cassandra Reyes. Naghukay ako sa nakaraan niya, sa birth records, sa lahat. At anong nalaman mo? Huminga ng malalim si Marco sa kabilang linya. Ma'am Lori, ang impormasyong sasabihin ko ay nakakagimbal. Marco, sabihin mo na. Natahimik sandali si Marco na parang nag-aalangang magpatuloy. Si Cassandra Reyes, ma'am, hindi siya basta-basta kabit lang. Anong ibig mong sabihin? Ang buong pangalan niya sa birth certificate ay Cassandra Reyes de Villa. De Villa? Parang nabingi si Lori. Imposible. Baka nagkataon lang. Hindi po nagkataon, ma'am. Nakalagay ang pangalan ng ina sa dokumento. Imelda de Villa. Napahawak si Lori sa manibela. Ang mundo sa labas ng kanyang bintana ay biglang umikot. Ang ingay ng mga busina ay biglang nawala. Anak siya ni Doña Imelda? Halos pabulong na tanong ni Lori, hindi makapaniwala. Opo, ma'am. Anak sa pagkadalaga. Itinago niya ito sa lahat para protektahan ang pangalan ng pamilya nila. Ipinadala niya sa probinsya at pinalaki ng isang kamag-anak. Si Renato lang ang nakakaalam. Biglang nagliwanag ang lahat. Isang nakakasilaw at masakit na liwanag. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Hindi ito simpleng pambababae. Ito ay isang sabwatan. Isang sabwatan ng mag-ina. Isang perpektong plano na ginawa ng isang desperadong ina para iligtas ang kanyang dalawang anak mula sa pagkawasak. Si Renato ang kumukuha ng pera, si Cassandra ang tumatanggap, at si Doña Imelda, siya ang utak ng lahat. Biglang naalala ni Lori ang mga maliliit na detalye na binaliwala niya noon. Ang mga pagkakataon na aksidenteng nababanggit ni Doña Imelda si Cassandra sa mga usapan, pinupuri ito bilang isang matalinong babae na marunong sa buhay. Ang paraan ng pagtatanggol ni Renato kay Cassandra kapag may naririnig itong chismis, ang pagiging kampante nilang lahat dahil pamilya sila. Magkakampi sila laban sa kanya, siya. Ang tagalabas, ang gintong baka na unti-unti nilang kinakatay. Naramdaman ni Lori ang isang emosyon na mas malalim pa sa galit. Isang matinding pagkasuklam, ang pakiramdam ng isang taong hindi lang ninakawan, kundi tinuring na isang bagay, isang kasangkapan para sa kanilang pansariling interes. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang mga mata niya ay hindi na blanko. Nag-aapoy ang mga ito sa isang apoy
na kayang tumupok ng isang buong kaharian. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa isang nasirang kasal. Ito ay naging personal. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit na sukdulan. Binuksan niya muli ang kanyang mga mata at sa pagkakataong yon, alam na niya ang kanyang gagawin. Ang plano niya ay nagbago. Hindi na sapat ang simpleng pagbawi sa pera. Kailangan niyang wasakin sila. Kailangan niyang kunin ang lahat mula sa kanila, lalo na ang isang bagay na mas mahalaga pa sa pera para kay Doña Imelda. Ang pangalan, ang reputasyon, ang pagkilala ng mataas na lipunan. Marco, sabi ni Lori sa telepono, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ituloy mo ang pag-iipon ng ebidensya. Kailangan ko ng lahat. Mga video, mga audio, lahat. Masusunod, ma'am. At Marco, alamin mo kung kailan ang susunod na malaking event ng mga De Villa. Isang party, isang granding selebrasyon. Doon natin gagawin ang lahat. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Pinagkaisahan nila ako. Bulong niya sa sarili. Ang bawat salita ay puno ng pangako ng isang darating na paghihiganti. Silang lahat. Ang sakit ay may kakaibang kapangyarihan. Kaya ka nitong durugin o kaya ka nitong gawing isang bagay na mas matigas pa sa bakal. Para kay Lori, pinili niya ang pangalawa. Ang babaeng umiiyak at nagwawala ay tuluyan ng naglaho. Ang pumalit ay isang babaeng may malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Ang bawat kilos niya ay may layunin. Ang bawat ngiti niya ay may nakatagong patalim. Alam na niya ngayon ang pinakamalaking kahinaan ni Doña Imelda. Ang pagkauhaw nito sa paghanga at respeto ng alta sosyedad. At iyon ang gagamitin niyang pain. Isang linggo matapos malaman ang katotohanan, sa gitna ng kanilang hapunan, sinimulan ni Lori ang kanyang plano. Mama, Renato, panimula niya. Ang boses ay malambing at puno ng bahagyang kalungkutan. Malapit na ang anniversary namin ni Renato. Nagkatinginan ang mag-ina. Oo naman, Hija. Hindi namin yan makakalimutan. Sagot ni Doña Imelda. Naiisip ko po sana. Nag-atubili si Lori na para bang nahihiya. Alam ko pong simple lang akong tao. Pero para po sa pamilyang De Villa, para maipakita sa lahat kung gaano pa rin katatag ang pangalan natin, bakit hindi po tayo magkaroon ng isang malaking selebrasyon? Nakita ni Lori ang unti-unting panlalaki ng mga mata ni Doña Imelda. Ang pain ay kinagat. Isang grand anniversary party, patuloy ni Lori, tinitingnan si Renato. Para ipagdiwang ang pagmamahalan natin, mahal. At para na ring ipakita sa mga business partners ninyo na matatag ang De Villa Corporation. Si Renato, na walang kamalay-malay sa tunay na ibig sabihin ni Lori, ay agad na sumang-ayon. That's a brilliant idea, mahal. Para matigil na rin ang mga chismis na nalulugi na raw tayo. Pero ang reaksyon ni Doña Imelda ang hinihintay ni Lori. Ang matanda ay tumikhim. Sinusubukang itago ang kagalakan. Well, kung yan ang gusto mo, Hija, isang magandang paraan yan para ipaalala sa lahat kung sino ang mga De Villa. Sa loob-loob ni Lori, gusto niyang matawa. Oo, Doña Imelda, isang gabi ito para ipaalala sa lahat kung sino talaga kayo. At doon nagsimula ang paghahanda para sa tinawag ni Lori sa kanyang isip na ang huling sayaw. Naging abala ang mansyon. Si Doña Imelda ang nanguna sa lahat, kumukuha ng pinakamahal na caterer, pinakasikat na event organizer, at nag-iimbita sa lahat ng importanteng tao sa lipunan. Si Lori naman ay naging anino niya, ang perpektong katulong. Ano sa tingin mo, Hija? Itong gold-themed centerpiece o itong silver? Tanong sa kanya ni Doña Imelda isang araw. Ang gold po, Mama. Mukhang mas elegante. Bagay sa pangalan ng pamilya. Sagot ni Lori, habang iniisip na ang ginto ay simbolo rin ng kasakiman.
Sumama siya sa pagpili ng venue, sa pagtikim ng pagkain, at maging sa pagsukat ng isusuot na damit. "Wow, Lori, you look stunning," sabi ni Renato nang makita siya sa isang mamahaling puting gown na napili ni Doña Imelda. Ngumiti si Lori. Para sa kanya, hindi ito basta damit. Ito ang kanyang battle armor. Habang abala sila sa mga panlabas na paghahanda, abala rin si Lori sa kanyang sariling paghahanda. Palihim siyang nakipagkita kay Marco at Attorney David sa isang maliit na opisina na nirentahan nila para lang sa kanilang war room. Sa pader ay nakadikit ang isang malaking board. May mga litrato ni Renato, Doña Imelda at Cassandra. May mga linya na nagkokonekta sa kanila, mga diagram ng daloy ng pera mula sa trust fund ni Lori papunta sa kanilang mga sikretong account. "Okay, team," sabi ni Attorney David. "Nasa atin na ang lahat. Financial records, pekeng dokumento, bank statements. Marco, kumusta ang surveillance?" "Hawak ko na lahat," sagot ni Marco, habang inilalapag ang isang hard drive sa mesa. "May video ako ni Renato at Cassandra na magkasama sa kondo. At ang pinakamahalaga, may audio recording ako ng pag-uusap nila sa telepono. Malinaw na pinag-uusapan nila kung paano huhututan si Ma'am Lori." "At ang alas natin?" tanong ni Attorney David habang nakatingin kay Lori. "Ang birth certificate ni Cassandra," sagot ni Lori. Ang boses ay matatag. "Ang patunay na si Doña Imelda ang ina." "Perfect," sabi ni Attorney David. "Ihahanda ko na ang presentation. Isang video na magpapakita ng lahat, step by step. Mula sa unang transfer ng pera hanggang sa huling audio recording. Sa gabi ng party, isa-set it up natin yan sa main projector nang hindi nila nalalaman." Tumingin si Lori sa board, sa mga mukha ng mga taong minsan niyang minahal at pinagkatiwalaan. Wala ng sakit, wala ng awa. Tanging isang malamig na pakiramdam ng paparating na hustisya. Dumating ang araw bago ang party. Ang buong bahay ay puno ng mga bulaklak at mga taong nag-aayos para sa malaking gabi. Si Lori ay nasa kanyang silid, tinitiyak na ang lahat ay handa na. Hawak niya ang isang maliit na itim na USB drive. Sa loob nito ay ang buong presentasyon, ang sandata na wawasak sa pamilyang De Villa, ang susi sa kanyang kalayaan. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop para i-check sa huling pagkakataon. Habang pinapanood niya ang simula ng video, isang masayang litrato nila ni Renato noong kanilang kasal na unti-unting nagiging itim at puti. Biglang nag-vibrate ang kanyang burner phone sa tabi niya. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 4 na salita lang ang nakasulat. 4 na salitang nagpatigil sa paghinga niya at nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. "Mag-ingat ka. Alam nila." Parang isang blok ng yelo ang bumagsak sa sikmura ni Lori. Tinitigan niya ang screen ng burner phone. Ang 4 na salita ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. "Mag-ingat ka. Alam nila." Sino? Paano? Anong alam nila? Ang unang pumasok sa isip niya ay si Marco. Baka nahuli siya? O si Attorney David? Pero imposible. Napakaingat nilang lahat. Sinubukan niyang tawagan ng numero, pero wala itong sagot. Dead end. Maaaring isang babala o maaaring isang patibong para mataranta siya at magkamali. Mabilis niyang isinara ang laptop at itinago ang USB sa pinakalihim na taguan nito sa loob ng isang lumang libro na alam niyang hindi kailanman babasahin ni Renato at Doña Imelda. Ang burner phone ay muli niyang isinuksok sa bulsa ng kanyang roba. Kailangan niyang maging kalmado. Hindi ito ang oras para magpakita ng takot. Pero parang narinig ng tadhana ang kanyang iniisip. Kumatok sa pinto ng kanyang silid. "Hija, are you okay in there?" Boses ni Doña Imelda. Huminga ng malalim si Lori bago buksan ang pinto. "Opo, Mama. Bakit po?"
Sinuri siya ng kanyang biyenan mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay matalas na parang isang agila. Kanina ka pa dyan sa loob. Akala ko kung napano ka na. You look pale. Sigurado ka bang kaya mo ang party bukas? Baka masyado kang na-stress. Ang bawat salita ay parang isang pagsubok. Isang tanong na may nakatagong kahulugan. Ngumiti si Lori. Isang ngiting pagod pero matamis. Okay lang po ako, Mama. Medyo kinakabahan lang po para bukas. Gusto ko po kasing maging perpekto ang lahat. Tumango si Doña Imelda, pero hindi pa rin nawawala ang pagdududa sa mga mata nito. Good. Magpahinga ka na. You need to look your best tomorrow. It's a very important night for the family. Nang umalis ang kanyang biyenan, napasandal si Lori sa pinto. Ramdam niya ang titig nito kahit nakatalikod na. Simula sa sandaling iyon, alam niyang binabantayan na ang bawat kilos niya. Ang bahay na dati niyang tahanan ay naging isang kulungan na puno ng mga matang mapanuri. Kinailangan niyang makausap si Marco. Kailangan niyang malaman kung ligtas pa ba ang plano nila. Nagdahilan siyang kukuha ng sariwang hangin sa hardin. Sa ilalim ng isang malagong puno, malayo sa mga bintana ng bahay, mabilis niyang kinuha ang burner phone at tinawagan si Marco. Marco, may problema. Pabulong niyang sabi. May nag-text sa akin. Isang warning. Anong sabi, ma'am? Sabi, alam na raw nila. Natahimik si Marco. Ma'am, stay calm. Baka paninira lang yan para mataranta kayo. Ang buong team ay safe. Ang plano ay tuloy pa rin. Walang nagbago. Huwag kayong magpapadala dyan. Sigurado ka? Opo, ma'am. Magtiwala kayo sa akin. Medyo gumaan ang loob ni Lori. Sige. Salamat, Marco. Mag-ingat po kayo, ma'am. Isang gabi na lang. Pagkatapos ng tawag, akma na niyang ibubulsa ang telepono nang makarinig siya ng kaluskos malapit sa pinto ng kusina. Isang kasambahay. Sa sobrang gulat, imbes na ibulsa ang burner phone sa roba niya, nailapag niya ito sa isang maliit na mesa sa tabi ng mga paso. Mabilis siyang naglakad palayo roon na para bang walang nangyari. Ay neneng, gising ka pa pala. Bati niya sa kasambahay. Opo ma'am. Naghahanda lang po ng maiinom ni Ma'am Imelda. Sagot nito. Pumasok na si Lori sa loob. Ang puso ay kumakabog pa rin. Umupo siya sa sala at uminom ng tubig para pakalmahin ang sarili. Nang medyo okay na siya, bigla siyang may naalala. Ang burner phone. Nasaan na? Kinapa niya ang kanyang bulsa. Wala. Napabalikwas siya ng tayo. Naiwan niya sa hardin. Sa mesa sa tabi ng mga paso. Ang kanyang dugo ay parang umakyat lahat sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik sa direksyon ng hardin. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Nakatayo sa may pintong salamin na papasok mula sa hardin si Doña Imelda. Tahimik. Walang emosyon ang mukha. At sa kamay nito, hawak nito ang maliit at itim na burner phone. Dahan-dahang naglakad si Doña Imelda palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng kahulugan. Tumigil ito sa harap niya, itinaas ang telepono. Naiwan mo yata ito sa labas, Hija? Sabi nito. Ang boses ay sobrang kalmado na lalong nagpakilabot kay Lori. Kakaiba. Hindi ito ang cellphone mo, di ba? Mukhang napakasimple para sa isang tulad mo. Hindi makapagsalita si Lori. Ang kanyang dila ay parang nakatali. Yan po. Nauutal niyang sabi. Yan po yung lumakong telepono. Dala-dala ko lang po for emergency. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Imelda. Isang nangiting hindi abot sa mata. Isang nangiting nakakainsulto. Emergency ka mo? Tanong nito, habang pinipindot ang power button. Umilaw ang screen ng telepono. Itinutok ito ni Doña Imelda sa mukha ni Lori. Ano ba ito, Lori? Tanong ng matanda. Ang bawat salita ay parang yelo. May tinatago ka ba sa amin? Sa maliwanag na screen, kitang-kita ni Lori ang mga salitang humihingi ng sagot.
Isang sagot na wala si Doña Imelda. Isang sagot na magliligtas o wawasak sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Enter passcode. Ang katahimikan sa sala ay halos nakakabingi. Nakatayo si Doña Imelda sa harap ni Lori. Hawak ang burner phone na parang isang hukom na hawak ang hatol. Ang screen ay maliwanag, humihingi ng passcode na magbubukas sa lahat ng sikreto ni Lori. Ang isip ni Lori ay tumakbo nang mas mabilis pa sa kabog ng kanyang dibdib. Isang maling galaw, isang maling salita, tapos ang laro. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya diretso sa mga mata ng kanyang biyenan at sa halip na magpakita ng takot, pinilit niyang magpakita ng inis. Mama naman, sabi niya, medyo malakas ang boses na may halong pagkainis. Of course, may passcode yan. Cellphone na ng company yan dati. Requirements nila yon. Ibinigay na lang sa akin nung umalis ako. Hindi ko na nga matandaan ang password kaya hindi ko na ginagamit. Mabilis niyang kinuha ang telepono mula sa kamay ni Doña Imelda. Kaya nga po for emergency lang, para sa mga contact numbers na nakasave dyan. Akin na po. Itatago ko na. Baka malito pa kayo sa mga telepono ko. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at umakyat sa hagdan na para bang tapos na ang usapan. Bawat hakbang niya paakyat ay isang pagsubok. Pakiramdam niya ay may dalawang matang nakatutok sa kanyang likod, handang sumaksak anumang oras. Nang makapasok siya sa kanyang silid, doon lang niya inilabas ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Napasandal siya sa pinto, nanginginig ang mga tuhod, nalusutan niya. Sa ngayon, pero alam niya, hindi na siya maaaring magkamali. Ang pagdududa ni Doña Imelda ay isa ng nagbabagang apoy. Ang party bukas ng gabi ay hindi na lang isang entablado para sa kanyang paghihiganti. Ito na rin ang kanyang huling pagkakataon. Kinabukasan, ang araw ng party, ang buong mansyon ay parang isang abalang pugad ng bubuyog. May mga nag-aayos ng bulaklak, mga nagsaset up ng mga ilaw, at mga caterer na abala sa kusina. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Lori ay nasa kanyang silid. Tahimik, kalmado, para siyang sentro ng isang paparating na bagyo. Umupo siya sa harap ng kanyang vanity mirror at sinimulang mag-makeup. Bawat paghaplos ng brush sa kanyang mukha ay may kasamang determinasyon. Hindi niya tinatakpan ang mga eye bags. Binibigyan niya ng kulay ang kanyang tapang. Ang kanyang lipstick ay hindi basta pula. Ito ay kulay ng dugo at digmaan. Nang matapos siya, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Lori na asawa ni Renato. Ito ay isang estranghero, isang reyna na naghahanda para sa kanyang koronasyon o marahil para sa isang execution. Isinuot niya ang puting gown. Ito ay simple, elegante, at halos inosente tingnan. Isang perpektong kasuotan para sa isang babaeng nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang nakaraan. Habang inaayos niya ang kanyang buhok, tumunog ang kanyang regular na cellphone. Ang kanyang ina. Anak? Boses ni Aling Elena, puno ng hindi masabing pag-aalala. Ma, sagot ni Lori, ang boses ay kalmado. Ngayon na ang gabi. Hindi ito tanong, isang pahayag. Opo, ma. Natahimik ang kanyang ina sa kabilang linya. Walang mga tanong tungkol sa plano. Walang mga payo sa huling minuto. Tanging isang mensahe ng suporta na mas malakas pa sa anumang salita. Anak, nandito lang ako. Gawin mo ang dapat gawin. Salamat po, ma. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman ni Lori ang huling patak ng pag-aalinlangan na nawala sa kanyang sistema. Hindi na siya nag-iisa. Ilang sandali pa, pumasok si Renato sa silid. Napanganga ito nang makita siya. Lori, you're beautiful, sabi nito. Ang mga mata ay puno ng paghanga. Isang paghangang huwad, alam ni Lori. Lumapit ito at inayos ang kwelyo ng kanyang suit sa harap ng salamin. Sa refleksyon,
Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Renato. Tonight is our night, mahal. A night to remember. Ngumiti pabalik si Lori. Isang ngiting malamig at puno ng lihim. Oo, mahal. Isang gabing hinding-hindi natin malilimutan. Bumaba na sila. Ang grand staircase ay napapalibutan ng mga bulaklak. Ang sala ay puno na ng mga bisita, mga politiko, mga negosyante, mga socialite. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit, umiinom ng champagne at nagtatawanan. Ang perpektong larawan ng tagumpay at kasaganaan. Isang perpektong kasinungalingan. Sinalubong sila ni Doña Imelda sa paanan ng hagdanan. Ang matanda ay mukhang isang reyna sa kanyang suot na emerald green gown. Ayan na pala, ang ating happy couple. Masayang anunsyo nito. Nagpalakpakan ang mga bisita. Ngumiti si Lori at kumaway. Ang bawat flash ng kamera ay parang isang bala. Ang bawat pagbati ay parang isang insulto. Hinawakan ni Doña Imelda ang kamay niya. Ang hawak nito ay mahigpit. Ang mga kuko ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Isang babala. Ngumiti ka, bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Gabi ito ng ating pamilya. Tumingin si Lori sa mga mata ng kanyang biyenan. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Tinitigan niya ito pabalik. Ang kanyang mga mata ay kalmado, pero matalim. Hinigpitan niya rin ang hawak sa kamay nito at bumulong pabalik. Ang boses ay matamis na may halong lason. Opo, Mama. Isang gabi na hinding-hindi ninyo malilimutan. Ang katahimikan sa sala ay halos nakakabingi. Nakatayo si Doña Imelda sa harap ni Lori. Hawak ang burner phone na parang isang hukom na hawak ang hatol. Ang screen ay maliwanag, humihingi ng passcode na magbubukas sa lahat ng sikreto ni Lori. Ang isip ni Lori ay tumakbo nang mas mabilis pa sa kabog ng kanyang dibdib. Isang maling galaw, isang maling salita, tapos ang laro. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. At sa halip na magpakita ng takot, pinilit niyang magpakita ng inis. Mama naman, sabi niya. Medyo malakas ang boses na may halong pagkainis. Of course, may passcode yan. Cellphone na ng company yan dati. Requirements nila yon. Ibinigay na lang sa akin nung umalis ako. Hindi ko na nga matandaan ang password kaya hindi ko na ginagamit. Mabilis niyang kinuha ang telepono mula sa kamay ni Doña Imelda. Kaya nga po for emergency lang, para sa mga contact numbers na nakasave dyan. Akin na po, itatago ko na. Baka malito pa kayo sa mga telepono ko. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at umakyat sa hagdan na para bang tapos na ang usapan. Bawat hakbang niya paakyat ay isang pagsubok. Pakiramdam niya ay may dalawang matang nakatutok sa kanyang likod, handang sumaksak anumang oras. Nang makapasok siya sa kanyang silid, doon lang niya inilabas ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Napasandal siya sa pinto, nanginginig ang mga tuhod, nalusutan niya. Sa ngayon, pero alam niya, hindi na siya maaaring magkamali. Ang pagdududa ni Doña Imelda ay isa ng nagbabagang apoy. Ang party bukas ng gabi ay hindi na lang isang entablado para sa kanyang paghihiganti. Ito na rin ang kanyang huling pagkakataon. Kinabukasan, ang araw ng party, ang buong mansyon ay parang isang abalang pugad ng bubuyog. May mga nag-aayos ng bulaklak, mga nagsiset up ng mga ilaw, at mga caterer na abala sa kusina. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Lori ay nasa kanyang silid, tahimik, kalmado, para siyang sentro ng isang paparating na bagyo. Umupo siya sa harap ng kanyang vanity mirror at sinimulang mag-makeup. Bawat paghaplos ng brush sa kanyang mukha ay may kasamang determinasyon. Hindi niya tinatakpan ang mga eye bags. Binibigyan niya ng kulay ang kanyang tapang. Ang kanyang lipstick ay hindi basta pula. Ito ay kulay ng dugo at digmaan. Nang matapos siya, tinitigan niya ang kanyang refleksyon.
Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Lori na asawa ni Renato. Ito ay isang estranghero, isang reyna na naghahanda para sa kanyang koronasyon o marahil para sa isang execution. Isinuot niya ang puting gown. Ito ay simple, elegante, at halos inosente tingnan. Isang perpektong kasuotan para sa isang babaeng nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang nakaraan. Habang inaayos niya ang kanyang buhok, tumunog ang kanyang regular na cellphone. Ang kanyang ina. "Anak?" Boses ni Aling Elena, puno ng hindi masabing pag-aalala. "Ma," sagot ni Lori. Ang boses ay kalmado. "Ngayon na ang gabi." Hindi ito tanong, isang pahayag. "Opo, ma." Natahimik ang kanyang ina sa kabilang linya. Walang mga tanong tungkol sa plano, walang mga payo sa huling minuto. Tanging isang mensahe ng suporta na mas malakas pa sa anumang salita. "Anak, nandito lang ako. Gawin mo ang dapat gawin." "Salamat po, ma." Pagkababa niya ng telepono, naramdaman ni Lori ang huling patak ng pag-aalinlangan na nawala sa kanyang sistema. Hindi na siya nag-iisa. Ilang sandali pa, pumasok si Renato sa silid. Napanganga ito nang makita siya. "Lori, you're beautiful," sabi nito. Ang mga mata ay puno ng paghanga. Isang paghangang huwad. Alam ni Lori. Lumapit ito at inayos ang kwelyo ng kanyang suit sa harap ng salamin. Sa refleksyon, nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Renato. "Tonight is our night, mahal. A night to remember." Ngumiti pabalik si Lori. Isang ngiting malamig at puno ng lihim. "Oo, mahal. Isang gabing hinding-hindi natin malilimutan." Bumaba na sila. Ang grand staircase ay napapalibutan ng mga bulaklak. Ang sala ay puno na ng mga bisita. Mga politiko, mga negosyante, mga socialite. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit, umiinom ng champagne at nagtatawanan. Ang perpektong larawan ng tagumpay at kasaganaan. Isang perpektong kasinungalingan. Sinalubong sila ni Doña Imelda sa paanan ng hagdanan. Ang matanda ay mukhang isang reyna sa kanyang suot na emerald green gown. "Ayan na pala ang ating happy couple." Masayang anunsyo nito. Nagpalakpakan ang mga bisita. Ngumiti si Lori at kumaway. Ang bawat flash ng kamera ay parang isang bala. Ang bawat pagbati ay parang isang insulto. Hinawakan ni Doña Imelda ang kamay niya. Ang hawak nito ay mahigpit. Ang mga kuko ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Isang babala. "Ngumiti ka," bulong nito, sapat lang para marinig niya. "Gabi ito ng ating pamilya." Tumingin si Lori sa mga mata ng kanyang biyenan at sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Tinitigan niya ito pabalik, ang kanyang mga mata ay kalmado pero matalim. Hinigpitan niya rin ang hawak sa kamay nito at bumulong pabalik. Ang boses ay matamis na may halong lason. "Opo, Mama. Isang gabi na hinding-hindi ninyo malilimutan." Ang gabi ay dumaloy na parang isang mamahaling alak. Mabagal, matamis sa panlabas, ngunit may nakatagong pait. Ginanap ni Lori ang kanyang papel nang walang pagkakamali. Ngumiti siya sa mga tamang tao, tumawa sa mga tamang biro, at hinawakan ang kamay ni Renato na parabang siya ang pinakamahalagang tao sa kanyang mundo. Para sa mga mata ng lahat, sila ang perpektong mag-asawa, ang larawan ng tagumpay at pag-ibig. Sa bawat minuto, ramdam ni Lori ang titig ni Doña Imelda, isang titig na nagbabantay, naghihintay. Pero hindi natinag si Lori. Ang katahimikan niya ay ang kanyang kalasag. Pagkatapos ng hapunan, dumating ang oras para sa mga talumpati. Ang event host ay masayang ipinakilala ang matriarch of the De Villa Fili, the ever-elegant Doña Imelda. Umakyat si Doña Imelda sa entablado, puno ng kumpiyansa. Kinuha niya ang mikropono at ang lahat ay natahimik. "Good evening, everyone," simula niya.
Ang boses ay puno ng awtoridad. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. We are here to celebrate two things: the enduring legacy of the Davila family and the beautiful love between my son, Renato, and my dearest daughter-in-law, Lori. Tumingin siya kay Lori, isang nangiting mapagmahal kuno ang nasa labi. Sa mundong ito, na puno ng pagsubok, patuloy niya, ang pinakamahalagang bagay ay ang pamilya, ang katapatan, ang pagtitiwala. Ito ang mga pundasyon na itinayo ng aming angkan at ito ang mga aral na ipinamana namin sa aming mga anak. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagsali ng champagne si Renato sa baso ni Lori. Bumubulong ng I love you. Bawat salita ni Doña Imelda, bawat kilos ni Renato ay parang gasolina na lalong nagpapaliyab sa apoy sa loob ni Lori. Nang matapos ang talumpati ni Doña Imelda, dapat sana ay ang host na ang susunod na magsalita. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, tumayo si Lori. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakikita niya ang pagtataka sa mukha ng host, ang pag-aalala sa mukha ni Renato, at ang nanlilisik na mga mata ni Doña Imelda. Kinuha niya ang mikropono mula sa host ng may ngiti. Maraming salamat po, Mama, sa inyong magagandang salita. Simula ni Lori, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa buong ballroom. At maraming salamat din po sa inyong lahat sa pagdalo. Nakakataba po ng puso. Huminga siya ng malalim. Ito na. Sabi po ni Mama, we are here to celebrate love and family. At bilang regalo ko sa aking pinakamamahal na asawa at biyenan, nais ko pong magbahagi ng isang bagay na espesyal. Isang maikling video na nagpapakita kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal sa pamilyang Davila. Ibinigay niya ang isang senyas sa isang technician sa likod, isang tao ni Marco na nagpanggap na bahagi ng event crew. Nakita ni Lori ang gulat at simula ng panik sa mukha ni Doña Imelda. Lori, what is this? This is not part of the program. Ngumiti lang si Lori. It's a surprise, Mama. At biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Tanging ang malaking projector screen sa likod ng entablado ang nagliwanag. Unang lumabas ang isang masayang litrato nila ni Renato noong kasal na may salitang ang simula. Pero mabilis itong napalitan. Sumunod ang isang kopya ng bank transfer, 10 milyong piso, mula sa trust fund ni Lori papunta sa sikretong account ni Renato. At sa ilalim, ang pekeng pirma ni Lori, naka-zoom in para makita ng lahat. Narinig ni Lori ang mga bulungan. Sumunod ang mga litrato ni Renato at Cassandra sa mga restaurant, sa mga mall, at sa harap ng condo unit. Sumunod ang mga resibo ng mga mamahaling regalo, lahat binayaran ng credit card na nakapangalan kay Lori. Renato, ano to? Narinig niyang bulong ng isang bisita. Lalong lumakas ang mga bulungan. Si Renato ay namumutla, hindi makagalaw. Si Doña Imelda naman ay parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang mukha ay puno ng galit at hindi makapaniwala. At biglang, umalingaw-ngaw sa mga speaker ang isang audio recording. Boses ni Renato. Cass, relax. Hindi malalaman ni Lori. As long as we're careful, tuloy-tuloy ang dating ng pera. Boses ni Cassandra. Siguraduhin mo lang, Ren. Sabi ni Mama. Kailangan na nating bilisan bago pa siya magduda. Sabi ni Mama. Ang dalawang salitang yon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng ballroom. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Lahat ay nakatingin kay Doña Imelda. At para sa huling pasabog, lumabas sa screen ang isang dokumento. Isang birth certificate. Cassandra Reyes Davila. Mother's name, Imelda Davila. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang lahat ng mga ngiti, lahat ng paghanga ay napalitan ng pagkasuklam at pagkadiri. Ang mga kamera ng mga reporter na naroon ay walang tigil sa pag-flash.
Ang perpektong mundo ng mga Divya ay gumuho sa loob lamang ng 3 minuto. Bumukas ang mga ilaw. Nakatayo si Lori sa gitna ng entablado, kalmado. Sa ibaba, si Renato at Doña Imelda ay nakatayo na parang mga kriminal na nahatulan na. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng pagkatalo. Kinuha muli ni Lori ang mikropono. Ang kanyang boses ay hindi na matamis. Ito ay malamig na parang bakal. Katapatan, pagtitiwala, pamilya. Sabi niya, inuulit ang mga salita ni Doña Imelda. Ito raw po ang pundasyon ng pamilyang De Villa. Tumingin siya sa mga bisita, sa mga matang nakatitig sa kanya. Ngayong gabi, ipinakita ko lang po sa inyo kung gaano kabulok ang pundasyong yon. At sa gitna ng kaguluhan, ng mga flash ng kamera, ng mga sigawan ng reporter, bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok ang ilang pulis, kasama si Attorney David. Naglakad sila diretso patungo sa entablado, patungo sa nagulantang na sina Renato at Doña Imelda. Renato de Villa, Doña Imelda de Villa. Sabi ng isang pulis, ang boses ay malakas at malinaw. Iniimbitahan po namin kayo sa presinto para sa mga paratang ng fraud at falsification of documents. Bago pa man sila makuha ng mga pulis, tumingin si Doña Imelda kay Lori. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hayop ka! Sinira mo kami! Ngumiti si Lori sa huling pagkakataon. Isang nangiting hindi ng tagumpay, kundi ng kapayapaan. Hindi, Doña Imelda. Sagot niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Matagal na kayong sira. Ipinakita ko lang sa lahat ang mga basag. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng party, ang flash ng mga kamera, ang iskandalo, lahat ay dahan-dahang humupa na parang mga alon na bumalik sa dagat. Ang kwento ng pagbagsak ng pamilyang De Villa ay naging lumang balita na. Napalitan na ng mga bagong tsismis sa lipunan. Para kay Lori, ang 6 na buwan na yon ay isang panahon ng katahimikan at paghilom. Ang annulment nila ni Renato ay mabilis na naaprubahan. Lahat ng ari-arian na ninakaw sa kanya ay naibalik. Salamat sa mga ebidensyang hindi matatawaran. Si Renato at Doña Imelda ay nahaharap sa maraming kaso. At habang dinidinig ang mga ito, sila ay nanatili sa kulungan, hindi pinayagang magpiyansa. Ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng kahihiyan. Isang hapon, nagpasya si Lori na gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Nag-drive siya papunta sa City Jail, sa loob ng isang maliit at mainit na visitation room, sa likod ng isang makapal na salamin. Nakita niya si Renato sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon. Ang Renato na kaharap niya ngayon ay malayo na sa Renato na kilala niya. Wala na ang mamahaling suit, ang kumpiyansa, ang mapanlinlang na ngiti. Ang pumalit ay isang lalaking payat, mukhang pagod, at may mga matang puno ng pagsisisi. Lori, sabi nito sa telepono na nag-uugnay sa kanila. Dumating ka. Renato, sagot ni Lori. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng galit. Patawarin mo ako, sabi ni Renato. Ang boses ay basag. Alam kong huli na ang lahat. Pero kailangan kong sabihin, patawarin mo ako, Lori. Sa lahat. Naging duwag ako. Nagpadala ako kay Mama. Sa takot na mawala ang lahat. Tinitigan siya ni Lori. Hinanap niya sa kanyang puso ang galit, ang sakit. Pero ang nahanap niya ay isang pakiramdam ng kawalan. Parang nakatingin siya sa isang estranghero. Matagal na kitang pinatawad, Renato, sabi ni Lori. At sa pagsabi niya nito, naramdaman niyang totoo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. May pag-asa sa mga mata ni Renato. Kung ganoon, may pag-asa pa ba? Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot. Putol ni Lori. At hindi rin ito nangangahulugan ng pangalawang pagkakataon. Ang pagpapatawad na hinihingi mo, hindi mo yan makukuha sa akin. Kailangan mong hanapin yan sa sarili mo. At kailangan mong pagbayaran ang mga ginawa mo. Dito nagtatapos ang lahat, Renato.
Paalam. Tumayo siya. Hindi na niya ito muling nilingon. Sa paglakad niya palabas ng kulungan, sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman niya ang isang bigat na tuluyang nawala sa kanyang mga balikat. Tapos na. Malaya na siya. Hindi niya ginamit ang kanyang kalayaan para magpakasa sa yaman. Sa halip, ginamit niya ito para magbigay ng kahulugan sa kanyang pinagdaanan. Gamit ang isang bahagi ng perang nabawi niya, nagtayo siya ng isang foundation, isang organisasyon na nagbibigay ng libreng legal at psychological na tulong para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso sa loob ng kanilang kasal, emosyonal, pinansyal o pisikal. Ang pangalan ng foundation, Simula. Ngayon, ang araw ng opisyal na paglulunsad nito, nakatayo si Lori sa isang maliit na entablado sa harap ng isang grupo ng mga kababaihan, mga babaeng may mga kwentong katulad ng sa kanya, mga babaeng naghahanap ng lakas. Marami sa atin ang tinuruan na ang pagiging mabuti ay nangangahulugan ng pananahimik. Panimula ni Lori, ang kanyang boses ay puno ng init at lakas, na ang pagpapasensya ay isang birtud, pero may mga pagkakataon na ang pananahimik ay hindi pagsang-ayon, at ang pagtitiis ay hindi kabaitan, kundi pagpapabaya sa sarili. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan. Ang pinagdaanan ko ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Patuloy niya, na ang katahimikan, kapag ginamit ng tama, ay hindi kahinaan. Ito ay maaaring maging panahon ng paghahanda. Panahon para patalasin ang iyong isip, palakasin ang iyong puso, at ihanda ang iyong sarili para sa laban na dapat mong ipanalo, ang laban para sa iyong dignidad. Dito sa simula, sabi niya, habang itinuturo ang pangalan ng foundation sa likod niya, hindi namin kayo tutulungang manahimik. Tutulungan namin kayong mahanap ang tamang boses, ang tamang sandata, at ang tamang panahon para bawiin ang buhay na inagaw sa inyo. Dahil ang bawat pagtatapos ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa gilid, nakita ni Lori ang kanyang ina, si Aling Elena, na lumuluha sa tuwa. Nginitian niya ito. Kinagabihan, sa bago niyang opisina, nakatayo si Lori sa tabi ng bintana, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Tanaw niya ang mga ilaw ng syudad. Ang bawat ilaw ay parang isang kwento, isang pangarap, isang laban. Hindi na siya ang Lori na takot at sunod-sunuran. Hindi na rin siya ang Lori na puno ng galit at pagnanais na maghiganti. Ang babaeng nakatayo ngayon ay buo, payapa, malaya. Natagpuan niya ang kanyang sarili, hindi sa pagwasak sa iba, kundi sa pagbuo ng pag-asa para sa kapwa. Ang pinakamalaking sakit na dinanas niya ay naging pundasyon ng kanyang pinakamalaking lakas. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa mesa. Hindi na ito burner phone, isang normal na telepono. Sinagot niya ito. Hello, this is Lori. Ma'am Lori, si Marco po ito. Napangiti si Lori. Marco, kamusta? May kailangan ka ba? Wala naman po, ma'am. Pero may isang babae po kasing tumawag sa dati kong opisina. Naghahanap po ng tulong. Mukhang desperado na. Naalala ko po kayo. Ibinigay ko po ang numero ng foundation ninyo. Salamat, Marco. Ginawa mo ang tama. May isa pa po, ma'am, sabi ni Marco. Tinanong niya kung sino raw po ang kakausapin niya. Sabi ko, hanapin niya lang yung pinakamatapang na babaeng kilala ko. Natawa si Lori. Salamat sa tiwala, Marco. Walang anuman po, ma'am, sabi ni Marco bago magpaalam. By the way, ma'am, ang pangalan niya raw po ay... Natawa si Lori. Salamat sa tiwala, Marco. Walang anuman po, ma'am, sabi ni Marco bago magpaalam. By the way, ma'am, ang pangalan niya raw po ay Cassandra. Parang isang malakas na kulog na biglang kumidlat sa isang maaliwalas na langit. Cassandra. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Lori. Ang tasang hawak niya ay bahagyang nanginig. Ang kapayapaan na naramdaman niya ilang segundo lang ang nakalipas ay biglang ginambala ng isang multo mula sa nakaraan.
Ma'am Lori, nandyan pa po ba kayo? Tanong ni Marco sa kabilang linya. Hindi alam ang bigat ng pangalang binitiwan niya. Napalunok si Lori. Pilit na ibinabalik ang kanyang boses. Oo, Marco. Nandito pa. Sigurado ka ba sa pangalan? Opo, ma'am. Cassandra Reyes. Yun po ang sabi niya. Cassandra. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang mga gabing walang tulog. Ang babaeng nakangiti sa litrato habang suot ang kwintas na para sa kanya. Ang kapatid ng kanyang asawa. Ang kasabwat sa panloloko sa kanya. Sige, Marco, sabi ni Lori. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Salamat sa impormasyon. Ako na ang bahala. Pagkababa ng telepono, napasandal si Lori sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay biglang lumabo. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Cassandra. Maganda, mapanukso, at puno ng tagumpay. Bumalik ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang pakiramdam ng pagiging pinagtaksilan. Bakit siya? Tanong niya sa sarili. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit siya pa? Ito ba ay isang biro ng tadhana? Isang pagsubok? Gusto niyang sabihin na hindi. Gusto niyang tawagan si Marco at sabihin, pasensya na, pero hindi namin siya matutulungan. Ang foundation niya ay para sa mga biktima, hindi para sa mga taong naging sanhi ng pagiging biktima ng iba. Pero habang iniisip niya iyon, narinig niya ang sarili niyang mga salita. Kanina lang. Dito sa simula, hindi namin kayo tutulungang manahimik. Tutulungan namin kayong mahanap ang tamang boses. Wala siyang sinabing may exception. Wala siyang sinabing pipiliin lang nila ang mga taong karapat-dapat tulungan. Napapikit si Lori, huminga siya ng malalim. Ito ang tunay na pagsubok. Hindi ang pagharap kina Renato at Doña Imelda, kundi ito. Ang pagharap sa babaeng naging anino ng kanyang sakit. Ang pagpapatunay na ang kanyang foundation ay hindi itinayo mula sa paghihiganti, kundi mula sa tunay na pagnanais na tumulong. Kinabukasan, dumating si Cassandra sa opisina ng simula. Malayo sa inaasahan ni Lori. Ang Cassandra na pumasok sa pinto ay hindi na ang babaeng nasa litrato. Wala na ang mamahaling damit, ang kumpiyansa, ang mapanlokong nangiti. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng payat, balisa, at may malalaking itim na salamin na pilit itinatago ang mga matang namamaga sa kaiiyak. May isang maliit na pasa sa gilid ng kanyang braso na bahagyang natatakpan ng manggas ng kanyang damit. Lori, sabi nito. Ang boses ay halos hindi marinig. Cassandra, sagot ni Lori. Pinanatiling propesyonal ang kanyang tono. Giniyan niya ito papasok sa isang maliit at pribadong consultation room. Maupo ka. Naupo sila, magkaharap sa isang maliit na mesa. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Alam ko, simula ni Cassandra, na kayo ko. Alam kong wala akong karapatang pumunta rito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Bakit ka nandito, Cassandra? Tanong ni Lori. Diretsahan. Itinaas ni Cassandra ang kanyang paningin. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lori ang tunay na emosyon sa mga mata nito. Takot. Purong takot. Nang bumagsak ang lahat, kwento niya, ang boses ay nanginginig. Nawala sa akin ang lahat. Ang kondo, ang pera, lahat ng bigay ni Renato. O bigay mo pala. Napayuko siyang muli. May nakilala akong iba. Akala ko, siya na ang tutulong sa akin. Sa simula, mabait siya. Pero nang maubos na ang natitira kong pera, nagbago ang lahat. Hinawakan nito ang kanyang braso kung saan naroon ang pasa. Gusto kong umalis, patuloy niya. Pero tinatakot niya ako. Sinasabi niyang wala akong pupuntahan, na sino ang maniniwala sa akin. Ako, si Cassandra Reyes, ang kabit, ang mga agaw. Sabi niya, deserved ko raw ang lahat ng ito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Cassandra.
Wala na akong ibang malapitan, sabi nito. Nang makita ko ang foundation mo sa balita, naisip ko, baka ikaw lang ang makakaintindi. Tinitigan ni Lori si Cassandra, ang babaeng kinamuhian niya ng husto, ang babaeng naging simbolo ng lahat ng sakit na dinanas niya. Ngayon, sa harap niya ay isa ring biktima. Biktima ng sariling ina, ng kapatid, ng isang sistema, at ngayon, ng isang abusadong karelasyon. Ang galit sa puso ni Lori ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malalim. Awa, pag-unawa. Huminga ng malalim si Lori. Cassandra, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na malamig. Mayroon na itong bahid ng lambot. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay hindi ang asawa ni Renato. Nag-angat ng tingin si Cassandra, naguguluhan. Narito ako bilang tagapagtatag ng simula. Paglilinaw ni Lori, at ang misyon ng simula ay tulungan ang lahat ng babaeng nangangailangan ng tulong, anuman ang kanilang nakaraan. Tumayo siya at lumapit sa telepono sa kanyang mesa. Hindi ko sinasabing pinapatawad na kita sa ginawa mo sa akin, sabi ni Lori habang nagdadial. Ang prosesong yun ay para sa atin na lang dalawa. Pero ang tulong na kailangan mo ngayon, ibibigay namin sa'yo. May sumagot sa kabilang linya. Hello, Attorney Diaz. Pwede ka bang pumunta sa opisina ko? May bago tayong kliyente. Kailangan niya ng tulong mo para makakuha ng protection order. Ibinaba ni Lori ang telepono at muling tiningnan si Cassandra. Ang mukha nito ay puno ng gulat at hindi makapaniwalang pasasalamat. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Lori ang lahat. Ang tunay na paghilom ay hindi sa paghihiganti, hindi rin sa paglimot. Ang tunay na paghilom ay ang kakayahang tumingin sa taong pinakamatinding nakasakit sa iyo at sa halip na makita ang isang kaaway, ay makita ang isang kapwa-tao na nangangailangan din ng tulong. At sa pagtulong niya kay Cassandra, hindi lang niya sinisimulan ng bagong buhay nito. Sinisimulan din niya ang tunay na kahulugan ng kanyang bagong simula.